chapter 23 verses 1 to 5. Ito po ang sinasabi. Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila, ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming babayan na maghimagsik at nagbabawal na magbayad ng buwis sa Caesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato, sa mga punong saserdote at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika nila. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuudyokan niyang mahimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na tayo buhay. Bilang Diyos, salamat po ng Diyos sa hapon na ito. Hindi kami ay pinagsama-sama upang kami sama-sama hatiin ang tinapay ng buhay. Lord, we ask your Holy Spirit ang siyang patuloy na una, tuwa sa amin ang aming nagbubulayan ng iyong salita. Samahan po kami, Panginoon, sa ating mga pangalan habang kami nagpapatuloy. Tuwang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry, Happy Father's Day po sa mga thank you. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Lucas at 2 chapter na lang po ay matatapos na natin ang Lucas. At alam ko na marami tayong matutunan at marami tayong may-apply at may-apply pa sa ating buhay. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral at tayo ngayon ay nasa versikulo 1 hanggang 5 ng kabanatang 23 ng Lucas dito sa ating pag-aaral ngayon. At habang tinitingnan natin itong Lucas 23 mula kabanata 1 hanggang 5 ay babalik na namin din natin yung 22 chapter ng Luke mula 66 hanggang 71 sapagkat ang bahagi po dito ay siyang tinutukoy dito sa verse 1 ng Lucas, ng chapter 23 ng Lucas. At ito po yung sinasabi doon sa basahin ko po ulit yung 66 to 71 ng chapter 22 upang mayugnay natin doon sa ating pag-aaral ngayong hapon. Inaumagahan, nagtipon ang mga tanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanhedrin, at iniharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, wika nila, ikaw ba ang Mesyas? Sumagot siya, sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihan Diyos. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Tugon niya. Sinabi nila, ano ang patutuo? Ano pang patutuo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niya. Nakaraan po,
Son of Man, Son of God. Dahil ganyan naman, Jesus is the Messiah. So yung pong Sanhedrin at yung Council of Elders ay yung po yung supreme religious body of the Jewish people noong panahonan nila. At sila po ay walang karapatang magpataw ng death penalty. At doon sa napag-alala natin nakaraan, patunayan man nila na ang ating Panginoon Kristo ay nagkasala ng blasphemy dahil yung pinakamataas na crime na may pataw ng kamatayan ay hindi po nila ma-impose ng kamatayan sapagkat wala silang right, no, na ipagaw yung pong death penalty. No. Hindi nila ito pwedeng gawin. Hindi yung Roman authority lang yung pwedeng mag-utos nito. At kinabukasan nga, sila ay nagpulong, sabi doon sa chapter 22, sapagkat yung mga sacerdote ay inaalaw lang po sila na magkita mula sundown, sun up hanggang sundown. Kaya yung ginawa nila nung gabi ay napagdakip sa ating Panginoon Kristo ay illegal po yung ginawa nila. So bakit sila nagtipon noong umaga? Sapagkat yung pong paratang na ipinataw nila sa ating Panginoon na blasphemy ay hindi po papansinin doon sa Roman authority o ni Pilato, no? Sapagkat hindi yon yung sa kanila ay ang kabayaran ng kanilang kasalanan ng blasphemy ay death penalty. No? At noong panahon nila sa na yung blasphemy o yung pagpataw nila ng kamatayan doon sa ganong kasalanan ay stone to death. No. Stone to death. At sa Romans ay pagpako sa krus. So kapag pinataw nila yung death penalty na stone to death sa ating Panginoon Kristo ay hindi magaganap kung sinulat sa John 19 verses 36. Nasabi po ito, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kautusan, walang nabali isa man sa kanyang mga ito. Pag pinatawan siya ng stone to death, so sa pagbabato-bato nila, ay may mababalian siya ng ito. At sa cross, sabi na, hindi siya na balian ng buto dahil yun ang sinasabi ng kautusan. At kung yun din ang dadalhin nilang case kay Pilato, ay maaaring ang sasabihin ni Pilato ay kagaya din yung sinabi doon sa Acts 18:15. Ano po yung sinasabi doon sa Acts 18:15? But since it is an argument about words and names and your own law, you yourself must settle it. Dahil ito ay kaso, no, dahil sa inyong kautusan at reliyon, wala kayong natulad ko. Siya nang naayon sa inyong kautusan. Kaya po sila ay nag-fabricate ng mga charges sa ating pangitana
sa ating Panginoong Jesucristo upang iharap kay Pilato. At ito pong si Pilato, normally, siya po ay naglalagay sa Caesarea. Ito po yung kanyang tahanan at yung kanyang office. Subalit dahil sa Passover, ay pumunta siya sa Jerusalem upang panatilihin yung kapayapaan doon. Dahil maraming mga tao sa palibot ng Judea ang tumungo doon upang mag-celebrate ng Passover. Kaya nandun si Pilato. At ito pong si Pilato ay very contentious yung pong relationship niya dito sa mga celebrate. Dahil siya daw ay posisyon nila. Madalas siyang tumuto kung ano yung nais nila, hindi niya ginagawa at makontra, kumbaga, sa mga ito, sa mga elders of the council at sa mga Jewish. So, yun po yung sinasabi ng isang historia ng mga Jewish na hindi maganda yung relasyon ni Pilato doon sa mga Hudyo. Yung relasyon ni Pilato at sa mga Hudyo ay problematic. So, ito daw mga Hudyo ay kinoconsider nila na si Pilato ay greedy. At kinoconsider nila siya na contentious o panatutol o kumukontra doon sa mga nais nila. At isang halimbawa, dito daw si Pilato ay ginagamit niya yung pera na nakalaan sa mga templo upang gamitin dun sa mga public works na mga project. Sabi ng historian ay nag-build siya ng isang aqueduct na ang ginamit na pera ay pera ng templo. Sino ba naman matutuwa kung ikaw ay isang Kristiyano na isang public work official ay gagamitin mo yung pera ng simbahan upang magpatayo ng mga project ng gobyerno. Kaya gano'n na lang yung hindi nila magandang relasyon ni Pilato at ng mga Jew. At kung pag-aaralan natin itong ating pasahe, ay kailangan natin basahin din yung parallel passage niya sa John. Kaya po ng scripture reading kanina. Dahil ito pong si Luke ay kapirasong bahagi lang, maliit na bahagi lang. Yung kanyang sinabi sa atin dito sa Luke, doon sa malaking istorya nitong kaganapan na ito na conversation ni Pilato at ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanilang pagtatanungan at sagutan ng ating Panginoon sa Kristo. So kailangan nating basahin yung John 18 para makita natin yung picture nung ine-interrogate ni Pilato ng ating Panginoon sa Kristo. At dito ay makikita natin ang tatlong bagay na ating kita sa ating pasahe. Yung una, Jesus falsely charged. At makikita po natin sa verse 2. At pagdating sa verse 4, ay makikita naman po natin dyan that Jesus publicly cleared. Pinawalang sala siya publicly. Itong si Pilato. At yung pangatlo, babalik tayo sa verse 3, that Jesus is the Messiah King.
So yung una, gusto na makita natin doon sa verse 2, ay masumpungan po natin yung charges of guilt. Charges of guilt. Ito mga Sanhedrin against sa ating Panginoon Kristo na inihain nila kay Pilato. At doon sa John 18, sinasabi sa atin na ang mga Sanhedrin ay nagtungo kay Pilato at hinihiling kay Pilato na sintensyahan ang ating Panginoong Kristo. At kung i-imagine natin, ang sasabihin nitong mga Sanhedrin kay Pilato na pumarito kami upang sintensyahan mo ang taong ito. Siya ay amin ng tinray o nilitis. Amin na siyang nilitis. Ang kailangan malalaman ay sintensyahan siya. Ganun po yung marahil ang sinasabi nito Sanhedrin, ng mga puno ng mga saserdote kay Pilato. At ang sabi naman ni Pilato, ano bang charges ang idinadala niyo sa akin patungkol sa taong ito? Marahil ito mga Sanhedrin ay sasabihin kay Pilato, it's none of your business. Ano ba yung basihan namin upang siya ay patawan ng hatol na kamatayan? Siya ay amin ng linitis at napatunayan namin siya ay guilty at kailangan niya matulan ng kamatayan. But sasabihin naman ni Pilato, ay hindi ko gagawin ang sinabi niyo. Pagkat sabi ko nga, doon sa mga istorya nagsulat, hindi siya kagalaga sumusunod kung ano man yung sasabihin itong mga Sanhedrin. At madalas siya ay tutol o kumukontra. You're going to have to tell me what charges you're bringing against this man. At now in verse 2 ay makikita po natin yung tatlong charges na inihain itong sa mga Sanhedrin against sa Panginoong Kristo. At kung titingnan natin, kakaiba po yung charge dun sa chapter 22, 66 to 71 at dito sa verse 2 ng chapter 23. Doon po sa 22, yung pong malaking charge against Jesus is blasphemy. At dito, sa chapter 23, ito po yung mga charges na hinahin ng mga Sanhedrin kay Pilato. Yung pong charges against rebellion and treason and claiming to be king who is going to oppose Caesar's rule. At makikita po natin dito from religious charge to a political charge. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, kung ito ay mga religious charge, ang sasabihin ng Roman authority, isettle mo sa batas niya. Kaya sila ay nagkatipon upang pag-usapan kung ano mga charges yung kailangan nilang hihain. At ito po ay napakalaga kay Luke na makita natin. Kaya kanya isinulat ang mga ito. Dun sa verse 2 ay makikita po natin dito yung the charges of guilt. At sabi nga sa pangalawa, sa verse 4 ay makita natin dito yung pronouncement ni Pilate that Jesus is innocent. At ito rin ay napakalaga kay Luke kung kaya sinulat niya
ito. At ang nais ni Luke na ating malaman na yung charges that get Jesus sentenced to death and sent to the cross are false. Yung mga charges na ipinaparata sa ating Panginoon Kristo upang siya ay may pako sa krus ay pawang kasinungalingan, hindi katotohanan, false. At ito po ay napakahalaga. Jesus is not on the cross because He deserved to be on the cross. Hindi po siya nandoon sa cross dahil deserve niya yung may pako siya sa krus. Hindi gaya ng dalawang tulisan na nandun sa kanyang kanan at nasa kaliwa niya, ay deserve nila na nandun sila sa cross. He is on the cross in spite of the fact that He does not deserve to be on the cross. And Luke is going to have from the voice of the spokesman of the best legal system in the world, Jesus' time, declare that Jesus is innocent. Sabi niya, wala akong makitang sala sa tao. Kaya kung best legal system nila na nag-exist noon, na kanilang representative ay diniklara po niya ng ating Panginoon Kristo ay innocent, even then siya ay papako sa krus. At ito po ay napakalaga kay Luke na maunawaan natin ito. And the third, sabi ko nga in verse 3, yung pong question of kingship. And yung pong interview ni Pilate, direct interview niya sa ating Panginoon Kristo na tatanungin niya, sasagutin siya ng ating Panginoon. Nung mababasa natin doon sa dyan, ay makikita po natin doon. At ang tanong ni Pilate doon sa ating Panginoon, sabi niya, "Are you the king of the Jews?" And Jesus answered it very careful, in a very careful way. At kung alam natin yung background sa dyan, ay maunawaan natin yung ating picture, yung area na ito na ating pinag-aaralan, na ito ay na-misunderstood. Itong mga Sanhedrin, mga rulers, ng religious rulers ng Israel at ng mga Romans, tungkol sa claim ng ating Kristo, at sinasabi rin ito sa Old Testament about the Messiah. Tingnan po natin yung unang charge. Background lang pala yun. But di lang po tayo abot ng alas 4. Dahil alas 4 dapat nandun tayo sa But hinihiling ko po ang inyong atensyon habang pinag-aaralan ito ang ating pasahe. Charges of guilt in verse 2, pronouncement of innocence in verse 4, and the question of kingship in verse 3. Sabi po sa ating pasahe, "Then the whole company of them arose and brought him to Pilate, and began to accuse him, saying, 'We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying, he himself is the prize, a king.'" So, alam niyo po kung ano ibig sabihin ng prize. Ay nabanggit na po nung last
Sunday ni Pastor Joe, no? Yung Christ, Messiah, anointed one. So, yan po yung nasa pasaya. And Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" And he answered him, you have said so." Then Pilate said to the chief priests and the crowd, "I find no guilt in this man." But they were urgent, saying, "He is stirrer of the people, teaching throughout all Judea, from Galilee even to this place." So ito po yung pangalawang interrogation na naganap, no, laban sa ating Panginoon sa Kristo. Yung una, yung sa council ng mga elders na masumpungan natin dito sa verse 66 to 71 ng chapter 22. At yun po yung the question had started in the middle of the night. So sabi nga, yung mga Sanhedrin was not allowed to meet except between sun-up and sundown. And so, at the very crackdown nung umaga, yung council ay nag-gather. No? Nag-gather po sila, and Jesus has been questioned. At kung titingnan natin sa the verse 70 ng chapter 22, ang tanong po nila doon, "Are you the Son of God then?" And he had responded by saying, "You have said it yourself." Kayo ang nagsasabi. At nag-response po ito ang mga punong mga sasagote sa Sanhedrin. Sabi po nila, "You're blaspheming. You're claiming to be the Messiah. You're claiming to be the Son of God. You're not, and therefore, you're guilty of blasphemy. You're guilty of death. And we're going to recommend to the Roman official that you be put to death." Po yung marahil sinabi ng Sanhedrin. And to his. And so, dinala po yung ating Panginoon Kristo kay Pilato na conveniente nandun sa Jerusalem. Kasi nga, nandun sila upang pangalagaan yung kapayapaan habang inaraos nila yung pagsaselebra ng Passover. At maganda po dito sa mga official ng Roman, no, ay maaga po sila at trabaho. So marami dito yung nakuha ng mga government offices sa Middle East. No? They will start 6 o'clock in the morning and they will finish 3 o'clock in the afternoon. Ganun po sila, maaga. But for us, alas 8 na, late pa tayo. Hindi mo maganda sa mga government official. Masisipag po silang pumasok ng trabaho na maaga. Kung kaya 6 a.m. pa lang ay nandun na po. At 6 a.m. to noon. Kung kaya pagdating nila ay dinatnan na nila sila doon. Mga government official. So, sabi po, Romans are hard-working folks. The public official were in the office early, so he was already there, and they show up with Jesus. At yung John 18, sinasabi po sa atin, they show up to Pilate. They say, "We found this man guilty. You need to sentence him to death." Ayaw kong gawin ito ni Pilato, at tinanong niya sila, ano bang charges ang dinadala niyong patungkol sa taong ito upang siya ay patawan ng death penalty.
At sabi po nila, we found this man misleading our nation. At malinaw na ito ay binipilit nila kay Pilato, no? Na mislead nila yung kanilang bayan. No? More than that, he is leading the people in theological error. Hindi po nila binanggit yun. Kasi yun yung mga naririnig nila, yung mga pagturo ng Panginoon Kristo. So hindi nila nalinaw kay Pilato kung yun ay patungkol sa religion. Kasi hindi tatanggapin sa kanilang korte kapag ganong mga usapin. No? The suggestion is that he is engaged in sedition o yung panunulsol. No? He's engaged in treason. He's leading the nation astray. So now, that would be something that could have concern dun sa Roman official. No? Kung ito ay patungkol sa gobyerno, yung rebellion sa gobyerno. Dahil daw, nung maliit pa yung ating Panginoon Kristo, ay nagkaroon daw ng revolt patungkol sa tax. No? Yung mga Roman, ang napinamunuan ng isang Messianic Jew. No? And he had raised up a rebellion in land against the tax system of the Romans in Judea. So, marahil, alam nila yung history na to, kung kaya ito yung inihain nila kay Pilato na ginagawa rin ng ating Panginoon Kristo. And the Roman officials were very concerned about this type of activity. And it's clear that the charges that are being made are political in nature. That he is some sort of rebel against Roman rule. Then, second, ay makikita rin po natin doon, sa verse 2, sabi nila, he forbids to give tribute to Caesar. So, ito rin ay isang kasinungalingan. No? Kung babalik tayo sa chapter 20, nung humingi ng coin ang ating Panginoon Kristo, at sabi niya, sino ba yung nakaukit dito? So, si Caesar, sabi niya. So, ibigay niyo kay Caesar, yung para kay Caesar, at ibigay niyo kay sa Diyos, yung para sa Diyos. So, itong pangalawang charges din nila ay bawang kasinungalingan. Sa lie. So, sabi ng ating Panginoon dun sa Luke 20:25, render unto Caesar what is Caesar's, and unto God what is God's. So, this is an outright lie. But it fits into, again, a political charge that they're bringing against Jesus. Political charge naman po yun. And finally, sabi po ron, he himself is Christ, a king. Sa verse 2 pa rin. Dito mayroong mixture ng truth at ng error. Yet indeed, what Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Sabi po ni Peter. Sabi ng Panginoon, you're right. And God's revealed that to you. Matthew 16:16 to 17. But Jesus had been very careful of using either messianic language or kingly language.
Bakit po? Because people misunderstood him. Misunderstood po pag siya ay nagsalita ng ganong pangungusap. He was very careful about using that kind of language about himself in public because the Jewish people were expecting the Messiah to be a political figure. Yung po yung kanilang i-expect. Yung mga Jews, a political figure who was going to deliver them from Roman oppression. And Jesus did not want to make people think that that was his goal for coming into the world. Hindi po ayaw ng Panginoon na isipin nila na yun yung goal niya kung kaya siya naparito sa sanggunian as political king figure. He had a much greater and a much important reason for coming into this world, and the Messiah was about much more than that. Higit po doon yung kanyang pagparito. And so the church, he claimed to be the Messiah King against as a political overtone. So, may tunog din po na political charge. So, tatlong charges ay political charges. Parang yung nature. Kasi hindi pwede yung religious charges. Hindi papansinin nila. Kaya't sasabihin nila ko, isettle nyo in your own law, kagaya dun sa Acts. So the charges are political. At yun po yung nais ni Luke na makita natin. They're all false. They're false in different way, but they are all false charges. So, if we take care to listen to Jesus' own ministry, he is exonerated of these charges. Pawalang sala po siya sa mga charges na ito. Kung titingnan natin yung ministry ng ating Panginoon Kristo. So, the first thing that Luke showed is that he was falsely charged. Falsely charged for nothing. Second, Jesus is publicly clear. He is publicly clear. He's not only falsely charged, he's publicly clear. Tingnan po natin dun sa verse 4. Sabi po sa verse 4, sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, wala akong makita kasalanan sa tao ito. I find no guilt in this man. At napaka-interesting po katagang ito. Tinanong niya si Jesus, "Are you the king of the Jew?" At sumagot po si Jesus in a way that is very similar na sagot niya po doon sa 70 verses ng chapter 22. You said it yourself. Yes, na sagot ng ating Panginoon. But Pilate responds in totally different from Sanhedrin response. Ang iba po yung response ni Pilate kumpara sa mga Sanhedrin. Nung sinabi ni
ng ating Panginoong Kristo kung siya ay paratangan at sinabi niya, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng kapangyarihang Diyos. Tapos ang response ng mga Sanhedrin, ibig mo bang sabihin na ikaw ang anak ng Diyos? Kakaiba yung response nitong mga Sanhedrin kay Pilato. Nung si Pilato ay sinagot ng ating Panginoong Kristo, you said it yourself, ang tugon po ni Pilato, wala akong masumpungan, wala akong makitang kasalanan man ng tao. Ito. At makikita niyo po yung buong picture niya. Kung bakit ganun yung sinabi ni Pilato ay doon sa John chapter 18 verses 33 and 38. At si John ay in-explain niya po doon sa chapter 18, 33 to 38. Dito po yung conversation na elaborate po ni John. When Pilate first asked Jesus the question, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered by saying, "Are you asking me that because you want to know, or you ask me that for another reason?" They go back and forth sa pagtatanungan at sagutan hanggang pagdating sa verse 36. Sabi ng ating Panginoon Kristo kay Pilate, "My kingdom is not of this world." At dito, maunawaan natin, at that point, Pilate is no longer interested in that kind of claim of kingship Jesus has. Nung matapos sabihin ng ating Panginoon Kristo doon sa John 18:36. Sumagot si Jesus, sabi po niya kay Pilato, "Ang kaharian ko hindi sa sanglibutang ito. Kung sa sanglibutang ito ang aking kaharian, pinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ako may pagkalulo ng mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanglibutang ito ang aking kaharian." Yun po yung sabi ng ating Panginoong Kristo kay Pilato. At on that point, Pilate is no longer interested in what kind of claim to kingship Jesus has, because the only kingdom that Pilate cares about is the kingdom of the Roman Empire. Yun lang, yun po siya na, yun yung interested siya. Kung against ka, dun sa Roman Kingdom, o sa Roman Empire, na nung panahon niya ay si Tiberius. So he doesn't care about any other kind of kingdom. Kung ito ay hindi patungkol sa Kingdom of Rome, okay, no issue kay Pilate. Hindi siya interested. If Jesus isn't a rebel against that kingdom, he just doesn't care what he's rebelling against. He can be a king of another world as far as Pilate is concerned. Pilate is very cynical. Tangotsa daw po si Piloto. At makikita natin dito sa pasahe throughout John 18. He's very cynical. In fact, he'll utter in the course of his conversation the famous words, "What is true?" Ano yung katotohanan? Pilate's concern is to see whether Jesus
is a political rebel against Roman rule. And when Jesus says, "My kingdom is not of this world," the things is all cleared up. Hindi na ako nakipayagin siya. Hindi siya nagre-rebel against the kingdom of the Roman Empire. Kasi iba yung sinasabi ng kingdom ng ating Panginoon. And if you go on in John, ay mapapansin po natin that Pilate asked again, "Are you the king of the Jews?" And we get from John the same language. Sa Luke, you said it yourself. Sabi po ng aming Panginoon Kristo. And that Pilate says, "I find no guilt in this man." Wala akong, hindi ko nakikita ng kasalanan ang tao. Now you know why Pilate has the reaction that he has. He turns to the Jewish leaders and he says, "This man is not claiming to be someone who is kicking Caesar out of office or taking over rule from Caesar in Judea." Maaaring pagharap ng Pilate doon sa mga puno, no? Punong ruler ng religious leaders, ay ganun yung sasabihin niya. No? "You're coming to me with these political charges, but I find this man guiltless of your charge." Kasi puro mga fabricated charges lang yung kanilang hinihain. Kung si Pilate ay hindi mag-a-analyze at mag-sentence na lang, ay sasang-ayon siya doon sa nais nila. But sa kanyang pagtatanong sa ating Panginoon ay nasumpungan niya. He is innocent of your charges. So Luke shows us not only Jesus falsely charged, he showed him publicly clear. No, hindi lamang siya false charge, siya rin ay publicly clear. No? So this is important because when Jesus is on the cross, normally a penalty reserved for rank criminals, he is on the cross as an innocent man. And not only as an innocent man, but as a man who is declared innocent by the highest authority of Rome in Jerusalem at the time. So though he is falsely charged, he is also publicly clear. And third na. Tapos na tayo. At pagkatapos nito, ay titingnan natin yung mga lesson na ating kukuha dito sa ating pagkakataon. Jesus is the Messiah King. Verse 3. At tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Kayo ang nagsasabi tungkol kay Jesus. When Pilate asked, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "You have said so. You said it yourself." So, napaka-interesting pong answer nito ng ating Panginoon. No? Jesus, in all of this interview, is on the horn of a dilemma. Nandun po siya sa gitna ng parang parehong tama yung sagot at kailangan niyang mag-decide, no? Mag-decision. Naka-experience na po ba tayo nun? No? Parehong tama,
at kailangan mag-decide which alin ba dito. No, hindi pwedeng yung dalawa, kailangan isa lang. At kapag daw tayo ay in-interrogate ng somebody who wants to do us wrong and they're asking us a question, so our reluctance to answer is because we don't want to incriminate o idamay o isangkot yung ating sarili and get ourselves in trouble. No? Kapag daw may nagsabi sa atin na stop beating your wife, then you will pause and think, at baka mali yung may sabi mo, at you are put in trouble. So it's clear that that is not motivating Jesus at all. Jesus is not trying to avoid the cross by his answer. Hindi po niya iniiwasan yung cross sa kanyang mga sagot. So, you have asked daw yung sarili, bakit ganun yung sagot ng ating Panginoong Kristo? First, ito pong mga Sanhedrin na nagtatanong, itong si Pilate, doon sa kanilang pagtatanong sa ating Panginoong Kristo, ay hindi niya masasabing no. Doon sa sinabi, ikaw ba ang anak ng Diyos? Hindi niya pwedeng sabihin na no. No, I am not the Messiah. No, I am not the Son of God. I am not the King of the Jews. Kasi siya yun. He is the Son of God. He is the Messiah. And He is the King of the Jews. But hindi niya pwede sabihin no. Kaya ang mga sagot niya, ikaw ang nagsabi sa kanyang katanungan. So, he can say no. But he gives an emphatic claim, an endorsement that he is the Messiah, the Son of God, the King of the Jews, was going to be the problem. Kapag yun naman yung sinabi niya, I am the Messiah, I am the Son of God, I am the King of the Jews, so magkakaroon ng problema dahil madalas, they will misunderstood yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. No? It will be misunderstood. So Jesus' answer in each of these cases are given so carefully, not because he's trying to avoid getting in trouble, not because he's trying to get out of a sentence, but because he wants to be clear on who he is and what he has done. Yun po yung nais na Panginoon. At makikita daw po natin yung truthfulness of at consistency of the Scripture doon sa verse 70 of Luke 22 at dito sa verse 23 of verse 3 of Luke 23 are two of those verses that just prove the truthfulness of the Scripture and the historicity of the Scripture. Doon sa verse po na nabanggit natin. So, amongst all the early Christian, ito daw po mga early Christian, naniniwala sila na ang ating Panginoon Kristo was the Messiah. Yung mga naunang Kristiyano ay naniniwala sila na ang ating Panginoon Kristo was the Son of God. And early Christian believed that He was not only King of the Jews, but King of the world. So if you were making up
an account of Jesus' trial. He was asked, "Are you the King of the Jews? Are you the Messiah? Are you the Son of God?" At kung titingnan po natin yung response, siya po yun. No? But hindi po ganun yung response ng ating Panginoon. Hindi niya pwedeng sabihin no. Hindi niya maaaring sabihin na siya nga. Kasi misunderstood siya ng mga kakainin. So, because Jesus is telling, bakit daw sinabi yun ng ating Panginoon? Kasi itong silok ay isinulat niya kung ano yung talagang nangyari. Kung ano yung naganap, exactly, yun ang isinulat nito si Luke. Luke is telling us what actually happened. At daw, maalala natin na siya ay isang historian. Sa tulong ng mga Espiritu ay accurate na naitala itong isinulat niya sa kanyang aklat kung ano yung totoo nangyari. So why Jesus being so careful? Because he is not the kind of king that Pilate and the Sanhedrin think he is. Hindi po siya yung uri ng hari na kanilang iisip. Ito mga Sanhedrin. At ito, si Pilate. He is not the kind of king that the Sanhedrin is expecting. He is a different king. Kind of king. No? He's not there to kick the Roman out of Judea. He's there to forgive the world of sin. That's the kind of king yung pong ating Panginoon. He is an exponentially greater than the King of Kings that the Sanhedrin and Pilate is quibbling about. He's a king of so much greater significance than the petty squabble that they're involved in, that he has to answer the question very carefully. Are you the king of the Jews? And Jesus answered, you said it yourself. And po yung sabi ng ating Panginoon. So, he was falsely charged. He was publicly cleared. And Jesus is the Messiah, King. This man never sinned. This is the King with no sin and no guilt. And this is the kind of King, no, yung ating Panginoon Kristo, that you and I need, because we have sinned and guilt, and we need a King who can liberate us from the sin and guilt. And the only kind of King who can liberate us from the sin and guilt is one who is himself not in bondage to sin and guilt. Siya lamang po ang makapag-liberate sa atin, sapagkat siya lang yung walang sala. He is only the one who has not bondage to sin and guilt. So Jesus is so careful in this answer, affirming but correcting even in the way that he answered the question, because it's vital for us na maunawaan natin that as the Lamb of God who comes to take away the sin of the world, he is the King that came to die for sins, though he didn't deserve to die for sins because he could never sin. But he died for sin in our place
that we might become the righteousness of God in Him. So ano pong lesson yung ating makikita dito sa ating pasahe? First, we are forcefully reminded that Jesus was innocent. He was perfectly innocent, legally, morally, and spiritually. Man who was executed to set us free. Siya ay nandun sa krus, even siya ay pineclare na innocent for us, para tayo ay mapalaya sa ating kaasal. At ang sabi po ni Paul dun sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. This innocent man took the place of guilty man, so that the guilty man might be declared innocent. Yung pong innocent man ay kinuha niya yung place of a guilty man, so that the guilty man might be declared innocent. So, marami daw po, no, na-survive, nakapag-survive dun sa mga horrible car accident o sa mga disaster. So, binuview po nila yung buhay differently. Pagkatapos nilang na-experience yung mga sakuna, o matinding sakuna, at matinding mga kalamidad, ay iba na yung pag-view nila sa buhay. Hayaan ba natin dumating ba dun sa point na yun para maiba yung view natin sa buhay? So, they savor life because they remember how quickly it can be taken away. Kaya, inaano na nila ang kanilang buhay. Iba na yung kanilang point of view sa buhay. Iba na. Those who have put their trust in Christ should live the same way as those who have been on death row and then given an undeserved pardon. Dapat daw ganun din yung way natin. Gaya ng isang nakasurvive doon sa matinding sakuna o kalamidad, sinasabor daw nila yung buhay. Ganyan din naman tayo na nakipag-ugnay at nagtiwala sa nagkaroon ng pananampalataya, karoon ng relasyon sa ating Panginoon Kristo, ay ganun din yung pagtingin natin, iba na din yung pagtingin natin sa ating buhay. No? Na isang araw tayo ay nasa death row. At ngayon ay napalaya tayo sa ganong sitwasyon. And second, we are reminded that we cannot be neutral about Jesus. Hindi po kayo yung sala sa init, sala sa lamig. No? Hindi pwedeng neutral. Kung kay Jesus ka, kay Jesus ka. Kung sa ibang side ka, hindi ka kay Jesus, sa ibang side ka. Kaya sabi niya, isusuka ko yung maligamgam. No? Kung mainit, mainit. Kung malamig, malamig. Pag kung maligamgam, I will speak. At ito po yung mga religious leader, no? Ay faithful sa ating Panginoon. Ito namang si Pilate was apparently impressed by talking to him. At kung papansinin natin, sa mga susunod na pag-aaral, itong si Herod was interested in meeting him. Para daw maaari daw natin sabihin sa mga tao about our spirituality.
We can talk about God. We can say we have a strong belief system. And people will be polite. But pag narinig nila yung pangalan ng Panginoon sa discussion, then iba na yung kanilang response. Have we experienced that? Siguro, marami. Even sa kapamilya lang natin, pag mga ganun na yung ating mga pangungusap, iba ka na ngayon. Jesus called us to a point of decision. He says He's the only way to God. He says He is the only permanent payment for our sins. He has the audacity to say that we need a Savior and cannot be good enough on our own. So, who does this guy think he is? He claimed to be God. At kung naunawaan natin that what Jesus is really saying, ay hindi daw tayo magiging neutral sa ating mga decision. Either you embrace Jesus or you reject Jesus. Third, Pilate faced a crisis that confront us all. We look at this more sa mga susunod na pag-aaral natin, pagkat si Pilate ay wala siyang masumpungan tungkol sa Kristo, ay isinig niya ito kay Herodes. So, si Pilate is a guy who is just trying to keep the peace. He wants to maintain justice. And he wanted to do what is right. He knew that Jesus was innocent of the charges, so he wanted to set him free. The problem Pilate faced was the pressure of the crowd. Problema na kinakarap ni Pilate, yung pressure nito mga Sanhedrin at yung mga Jews na nagtungo sa kanya. No? At even us, minsan, yan yung gusto natin gawin yung tama, pero hindi natin magawa. Bakit? Kasi yung pressure sa paligid. We had to make a decision between doing what is right and doing what is popular. Ito yung tama eh, but ito yung popular eh. Saan tayo? We need to decide. And Pilate, nag-decide siya. Ito ba ang taong ito o itong mga karamihan? Because Pilate knew that doing the right thing might be costly. It could cost him his job. If the Jew created a disturbance. So he tried to pass the decision off to someone else. At ipinasa niya kay Herodes. At it doesn't work. At di ba ganun din yung dilemma natin sa araw-araw ng ating mga buhay? No? Do we do what is best for our children? Or what will make them happy and popular? Okay. Ito ba yung mabuti sa anak ko? O parang huwag lang siyang umiyak? Marami daw mababait na magulang. Pero mas kukunti yung mabuti. Alam nila yung mabait sa mabuti. Kasi pag mabait, give, no? Kahit di ka sasama. But pag mabuti ka, hindi mo bibigay yung kapat sama.
Saan tayo doon? Yun yung tanong. Do we live by God's standard and risk being called a good and possibly miss out of all the fun others are having? Or do we just dive with the justification that everyone is doing it, so it must be okay? Ginagawa ng lahat ito, ginagawa ng mas marami. Okay ito. Siya sabi sa susundin mo yung utos na Panginoon. Do we align our life with the Scripture or with our neighbors, our friends, o sino man yung nakapaligid sa atin? Saan natin inaalay yung ating buhay? Do we embrace the morality of the Scripture or the morality of public opinion? Do we sacrificially cherish others or do we selfishly use others? We need to think about this. We face this struggle every day. And it is probable that we are facing this decision in some areas ng ating mga buhay sa kasalukuyan. Who will we follow? Sino ang ating susundan? The choice. These are the choices that determine the course of our lives. Who we answer this question will determine whether or not we will be seen by God as one who has remained faithful or as one who tried to walk in both the world and the way of Christ and faith. Hindi po pwedeng lakad ng sanglibutan, lakad. Walk with Christ and to faith. We need to choose. Walk of the world or walk of Christ. Dalawa daw daan, and they head in two vastly different directions. The road you choose to follow will determine the course and the destination of your life. There are consequences to every choice. Merong akibat na consequences. Ano yung choice man yung piliin natin. Kung sa mabuti, there's a consequence of mabuti. Kung sa bad, consequences niya, of course, bad. None are more significant than these choices. So may God help us to be more like Jesus than like Pilate. Si Pilate po knowledge about Jesus because nung muli ng ating Panginoon sa Kristo ay nagpasama pa siya ng mga soldiers. And he declared Jesus as innocent. But it is not enough if it will not bring us to repentance. Hindi po sapat na kilala natin ang ating Panginoon sa Kristo. Alam natin yung kanyang ginawa doon sa Kristo sa Kalbaryo. It's not enough if it will not bring us to repentance. Same din sa ating kapanahonan. Marami ang nakakilala sa ating marami ang alam kung ano ang nangyari sa ating Panginoon. At pinagseselebrate mo pag mga but if it will not bring to them repentance, then well, it's hindi po bibigay na magandang message. Who He is and what He has done and what He can do. But
when they not coming to Jesus in repentance and faith, accept Jesus as Lord and Savior, so that they will receive eternal life, then it's useless. It's nothing. So, po ay isang panuwagan sa ating, sa mga nandito sa ating kalagitnaan. Hindi sapat yung ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon Kristo kung tayo ay hindi lalapit sa Kanya, himiling ng kapatawaran, tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Then we are saved with fire. So, salamat sa Panginoon sa Kanyang mga salita. At muli ay na-remind tayo that Jesus holds the charge. Jesus publicly clear, and Jesus is the Messiah. He type Y. Ang Diyos, kami po ay patuloy, nagpupulit, nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe na ihatid sa amin sa pangunan ng iyong mga Espiritu. Salamat sa mga paalaala, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig, Panginoon. Patuloy ng Diyos, ay nasa amin ang desisyon. Kung kami ay lalapit sa iyo, isisi sa aming mga kasalanan, kapit ka bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kaming mga niligtas ng Panginoon ay nasa aming desisyon kung kami patuloy na lumakad ayon sa magitan o lumakad na ayon sa iyo sa tulong ng aming Panginoon Kristo. Lord, it's our choice, Lord. Help us, Lord, na piliin, Panginoon, lumakad na ayon sa iyo. Ayaw sa iyong salita. Tawarin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming kasalanan. Minsan ay nadadala po kami ng pressure ng mga paligid namin. Hindi kami nakakatugon, Panginoon, kung sa nais mo na ipagawa sa amin. Sa aming mga trabaho, sa aming mga ginagawa, Panginoon, ay nakakompromise po namin. Kami ay sa iyong mananampalataya. Lord, help us to stand firm, Panginoon, sa truth. At patuloy mabuhay, Lord, na ayon sa iyong kalooban at sa ayon sa pagtawag po sa amin, Panginoon. Tunay makita sa aming buhay, Panginoon, ang iyong kalulatian. Tunay nga masabi nila, Panginoon, kami ay iyong pangaligtas, kami ay iyong mga buhay na testimony kami sa mga taong mga paligid sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Patuloy dalayan mo at iniling tulong ng iyong mga Espiritu. Mga wala pang tamang relasyon sa iyo, Panginoon, na sana nila sa aming kalikunan ay makita nila ang iyong panawagan ng God. Sila po ay lumapit sa iyo, magsisi, at tagapin ang aming Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Pagkat hindi po sa Panginoon, nang kilala lang namin sila ng aming Panginoon Kristo, magkaroon na kanyang tamang relasyon. Magkaroon sila ng tamang relasyon sa iyo. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagtutulong ng iyong mga Espiritu. Salamat, Panginoon, sa pagkakuli mo ka. Kami na busog ang iyong mga salita. At patuloy sa tulong ng iyong mga Espiritu. Imahan kami na naayon sa iyong kalooban, naayon sa iyong salita. Patuloy pa yung pangalan sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Yan kami po natin yung benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan
at may malaking kagalakan sa kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin, sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula panahon una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen.